kaakibat na disadvantage. Yeah. Yung cost or yung fines na mga specific na violation, para sa akin kasi masyadong mahal. Tsaka kawawa rin naman yung mga iba na minimum wage earners, tsaka yung mga nasa middle class, yung tama lang sinasahod sa isang araw. So sabihin na natin meron mga sumasahod ng 550 and then yung mismong fine is around 1,000 or 1,500. So kailangan pa niya yung tatlong araw na inipon niya mapupunta lang dun sa violation niya, diba? So yun yung para sa akin disadvantage. Kumbaga dapat ipantay nila yung fines dun sa mga tao or sa mga specific na motor. Sabihin natin mga lower CC, ganito lang babayaran nyo. Sabihin natin mga higher CC, mga sasakyan. Sabihin natin yung mga private vehicle, kung makita mo na may mga nakasasakyan, malaki ano yan, malaki kinikita nga. Sabihin natin yung mga TNVS, dapat ganito lang yung charge nila. Then yung mga motorcycle riders, like yung mga angkas, diba? Yun, pwede nilang di naman totally na matanggal, babaan lang nila yung fines sa kanila, diba? Para mas fair. Kasi di mo naman pwede masabi na yung no one is above the law. Although totoo naman yun, pero pagdating sa fine, syempre sobrang hindi equal. Kaya nga yung iba naghahanap buhay, diba? So hindi talaga equal, hindi magiging equal. May mga mayayaman, may mga bilyonaryo, may mga middle class. So never magiging equal ang buhay ng mga tao para sa akin. So dapat kung hindi equal, dapat hindi rin equal dapat yung nagiging fines ng tao. Diba? So yung unang disadvantage, dapat lessen, mas lower yung fines. Ang nakikita kong disadvantage talaga nga is yung takaw disgrasya. Pero syempre dahil nga sa panguna na natatakot sila magbayad ng ganitong fine, ganitong halaga, tendency nangyayari instead na mag-ingat sila, sa sobrang ingat nila minsan nagiging cause pa ng disgrasya. Sabihin natin may papasok na sasakyan sa motorcycle lane pupunta ng kanan, dahil natatakot sila sa NCAP, mas pinipili na lang nila na wag pagbigay yung sasakyan, diba? So nangyari may tendency na wala na auto-focus na yung tao, kaya nagiging cause siya ng accident dahil sa pagiging out of focus, dahil sinisip na lang nila yung NCAP fines, mga babayaran nila sa NCAP. NCAP fines talaga. So yung number one na disadvantage ay makikarried over sa second na disadvantage, which is yung nagiging cause ng distraction or accidents dahil sa distraction nila sa NCAP. Dapat nila mauli ng NCAP for personal reason. Syempre mahal-mahal nga ng fines dahil nga sa number one na reason. So yung pangatlo naman, naiisip ko yung disadvantage niya nagiging cause ng road rage or ng di pagkakaunawaan ng mga motorista. Katulad ng senaryo ko kanina. Balik lang natin, si sasakyan galing kaliwa pupunta ng kanan, sabihin natin pupunta ng Luzon Avenue, nasa motorcycle lane ka, and then ito si
natin si number 1, si sasakyan naka Fortuner SUV, is medyo maangas, gusto mo na pagbigyan, o ikaw na naghahanap buhay lang, nagmamotor ka lang na matiwasay, nasagi mo. Yun na, doon na papasok yun. Ba't mo hindi pinagbigyan? Signal light naman ako Sir, dyan na sir, mag-iingat lang sa NCAP. Sabi mag-iingat ka sa NCAP, na-disgrasya mo ako, mas laki pa babayaran ko. Ayun na, diba? Kamusta lang init ng ulo, problema. Syempre walang pabayad si rider or kahit sino man na yung magbayad, dahil di naman niya kasalanan kasi nga nasa motorcycle lane siya. So yun yung mga nakikita natin na disadvantage. So nagko-connect-connecta yung disadvantage number 1, number 2, tsaka sa number 3. So nagiging chain reaction siya, chain reaction ng disadvantages. So pang-apat, ang disadvantage niyan, narinig ko nga sa balita na manual override yung mismong NCAP system. So para naging meaning ng NCAP no contact apprehension policy. So ibig sabihin i-apprehend ka namin through online, parang through CCTV, ganun na yung masasabi natin. Ganun yung klase ng huli mo. Hinuhuli ka pa rin ng normal na MMDA ko, yung kumbaga parang nag-work from home lang yung mga MMDA. Parang ganun yung pagkakaintindi ko ngayon parang nag-work from home lang yung MMDA. Bakit? Kasi narinig ko na naka-manual override, naka-manual. Sa akin kasi magiging effective ang NCAP kung automatic. Dapat yung system ang magja-judge, diba? Para sa akin yun yung benefits ng NCAP. Dapat yung sistema, yung AI, semi-AI, kahit hindi naman totally AI, automatic, sabihin natin marami naman tayo pwedeng gamitin ng library. So as developer, syempre marami rin naman tayong ideas pagdating sa ganyan. Lagyan natin ng sensors, so sensors na magre-record na ganito yung action mo. So sa linya may mga lines, may mga color sensors na pwede tayong gamitin, sabihin natin. Tsaka may mga sensors na rin talaga na nakadikit sa sistema. So dapat ma-utilize ng mga developer natin sa gobyerno yung nagpapatupad ng NCAP. Ayan. Sabihin natin yung certain line, kapag ka na-read ng mismong CCTV camera, ready ka na. Ganun. Siyempre dapat make sure nila na bago sila mag-deploy ng sistema, siyempre dapat pa rin naku-QA nila ng maayos. Kapag kung ganito ba ng huli, okay ba? Kung ganito ba, okay ba yung ganitong huli? Tama ba yung judgment ng sistema? Kung hindi, adjust sila. Ganoon naman talaga, ganun dapat nag-work ang QA sa isang sistema, diba? Dumadaan dapat sa pagsasala, hindi lang basta na manual override. Nagano ka, NCAP ka nga, may manual override mo nga. So dapat yung utak ng sistema is dapat, yung utak ng system is dapat kung sino yung nagpapatupad, diba? So yung nagpapatupad, MMDA, dapat kung anong klaseng huli na meron sila dapat yung nag-QA. Alam mo, dapat yung inputs, yung data gathering nila, sino dapat ang nagde-data gather, dapat kung sino yung mismong nasa field. Syempre hindi ka naman pwedeng magkaroon ng data, hindi ka naman pwedeng magkaroon ng data, magka-input ng database sa rules although kasama yon, dapat 50% sa rules talaga ni MMDA, and then pangatlo dapat yun sa nangyayari sa kalsada. So sabihin natin mag-assign tayo ng mga research specialist, meron naman position na ganyan ng gobyerno na mag-check or
isa-isa mag-data gathering sila dun sa mga mismong MMDA personnel, kung paano nila inuhuli yung swerving, kung paano nila inuhuli yung overspeeding, diba? So syempre obvious naman overspeeding pag mabilis. Oh yun, ganun dapat. Combination ng rules nila, then combination of data gathering, doon mo masasabi na perfect ang isang sistema. O sabihin na natin okay na, nakuha mo na inputs lahat, o na natin implement, lagay na natin sa system. So paglagay natin sa system, ang next na process is to implement, which is yung ginagawa nila ngayon. Kaso yun nga, sabi ko nga, ang inisip ko, since testing o UAT or testing phase na tinatawag, may manual override nila, diba? So para sa akin, problema, nagiging cause ng problema is dumadating sila sa testing phase nang hindi nila tinitignan yung data, or hindi nila sinasala ng data ng maayos, diba? O bakit kailangan pa yung manual override kung nag-data gathering naman ng SR? So doble-doble, diba? Yung sasabi natin na kailangan ayusin mo na natin dun sa pinakabunga, bago din dun sa pinakatuktok, diba? Pinakauna muna. So kapag ka na-establish, na-build mo na yung pinakauna, saka ka na mag-proceed sa itna, then sa tuktok. So ganun din sa paggawa ng sistema, diba? So EDCAP implementation, disagree lang naman ako doon is manual override. So supposed to be dapat automatic na siya para sa akin. Oh, sasabihin na naman nila kung automatic yan, di wala nang patawad yung sistema. Yun nga, kailangan makalibrate nyo ng maayos. Yung judgment ni manual override, ano yung judgment niya? Kung yung inputs niya, o bakit ganyan, bakit mo siya inuli, anong judgment mo, lumag pa siya ng linya, pasok yun sa sistema. Sabihin sa developer, ito yung certain na the algorithm, share ko sa'yo, change mo yung algorithm ng ganito, ganyan, diba? So para ma-lessen natin yung ng tao, para madagdagan yung trust ng tao sa EDCAP, dapat ini-inspect, sine-check nila ng maayos, sinasabi nila transparent. Kung talagang manual override, okay lang, wala namang problema. Pero dapat as time goes by, kumbaga si ChatGPT nga kapag binigyan mo siya ng certain input, binibigyan mo siya ng knowledge, pinipid niya yung knowledge sa'yo, pinipid mo siya ng knowledge, and at the same time ibabato nga sa sistema kung ano yung mga inputs mo. Syempre alam nila na talagang sobrang ganda nung perfect or semi-perfect yung system, talagang maganda yung judgment nila, di diba, kasalanan na talaga ng motorista yun. Ngayon kasi kung manual override na, para sabihin natin na parang ano lang talaga yun nagja-judge lang dyan tao so syempre yung tiwala nila parang enforcer lang din na naka-work from home. Di natin matatanggal sa isipan yan ng tao.
Siyempre para ma-prevent yan, dapat di tayo mag-retaliate porkat may nag-comment, porkat nag-opinion yung tao. So dapat hindi ka mag-retaliate, magagalit ka rin, magagalit ka sa nag-comment. Hindi, dapat it's room for improvement, ika nga. Ako rin naman, nagtrabaho rin ako sa government. So lagi talaga mission ko, nasa government ako na, although na hindi maging perfecto yung system na ginagawa namin, make sure namin na we provide quality service sa mga tao, diba? Ano dapat? Ayun lang guys, so far wala na akong masabi dahil maganda rin naman talaga ang NCAP, maganda sa maganda. Pero yun nga, sana maayos din nila yung disadvantage. So, sobrang ganda nga, magiging maayos. Pero para sa akin, yung pinaka maganda sa apat na disadvantage na sabi ko, maganda pagtuunan nila ng pansin yung magkaroon ng another line para sa motorcycle. Sabi natin, dagdagan pa natin ng isa. Yeah, para naman kawawa rin naman yung iba. Marami rin naman motorista. Kung marami nagmamotor, marami rin nagsasakyan. So same lang ng volume. Pero actually meron pa ako gusto isang i-topic last na bago ako makauwi. May gusto ko i-topic. Ito talaga yung mga napapansin ko na talaga lately. Sobrang napapansin ko na talaga to. May truck ban ba ba? Yun lang yung tanong ko sa utak ko palagi kung may truck ban pa ba. Napapansin ko tulad ng mga previous na days na nagdadrive ako ng motor, napapansin ko parang napakaraming truck papasok tsaka pa uwi ng umaga pa yun, mga sabihin natin alas 8 alas 7 isip ko, may truck ban pa ba? Diba dapat ng truck ban supposed to be, dapat dapat hindi sila peak hours bumabiyahe or hindi rush hour bumabiyahe. Dapat sabihin mga 10 AM siguro yun yung mga okay na tayo na magmaneho sila, diba? Supposed to be, diba dapat ganun. Tataka nga ako ba't parang ngayon dami talaga. Kahit dito pa lang sa 80 back